Isang magandang umaga po sa ating lahat. Dati po akong member ng isang organisasyon, Marian Youth Movement, MYM Family, sa isang school. Nung high school po ako. Marami po ako natutunan doon. Marami po akong, lalo na naging hilig ko pong kumanta. Yun po yung gustong-gusto ko, yung mag-aalay ng kanta sa simbahan para sa Diyos. Ngayon meron po kaming meron po kaming leader, animator po namin, si Tita Lala. Nung panahon po na yun, nung nakasali po ako, third year high school pa lang po ako. Tapos turuan po ako ng mga senior po namin. Kaya nung pong nag-high school po ako, nung nag-fourth year po ako, kami na po ang humawak nung mga naiwan po nila. Ngayon po, dahil nawala na po yung mga nauna po sa amin, yung mga nag-train po sa amin, kaya po si Tita Lala, nakatutok na po sa amin, sa mga galaw namin, kung paano po kami maging leader. Siguro mga 5 or 7 po kami noon. Tapos kami, 7 po ata kaming babae noon, tapos mga lalaki na po yung iba. Ngayon po kasi teenager, medyo curious pa sa mga maraming bagay. Natuto po ako ma-inlove. Nga lang po, kasama rin po namin sa MYM. Guitarist po namin. Ang sa akin po, kumbaga, naging mas masaya pa ako. Masaya na ako sa MYM sa ginagawa namin. Kahit medyo stricta si Tita Lala, dahil sa nagiging masaya kami sa samahan namin, sa mga pag-aalay namin, sa simbahan at saka kay Jesus. Nadagdagan yun. Kumbaga dumoble. Dahil sa kanya. Kasi sa bahay namin nung panahon na yun, stress kasi ako sa bahay namin. Kaya talagang ang saya ko, bumubuhos talaga sa MYM. Ilang beses ako na-warningan ni Tita. Hindi ko alam kung bakit hindi pumapasok sa isip ko yun Kasi parang na lang parang isang kanta na lang yung mga saway sa ni Tita. Kasi palagi panay-panay Siyempre lagi kami magkasama. Tuwing hapon kasi magkakasama kami sa meditation room, sa pinaka-meeting place po namin. Ngayon po dahil seryoso pala siya. Hindi ko kasi sa kanya, pagpansin sa mga sinasabi niya, tuloy-tuloy pa rin yung pag-attend ko, yun din, tinanggal niya ako. Kinausap kasi niya ako ng seryoso. Wala ka ng connection sa MYM. Yung panahon na yan, nasaktan talaga ako Nakaramdam ako ng galit. Aminin ko yan. Nagalit ako sa kanya. Pero habang nagtatagal, naiintindihan ko kung bakit siya nagalit sa akin. Na-recall ko lahat yung mga sinabi niya, yung mga warning niya, at kung paano rin makakasira rin sa mga hinahawakan namin dahil leader na kami. Hindi makakabuti. Naintindihan ko si Tita kung bakit niya ako tinanggal. Isa pang pagkakataon na ito po na nanay na ako. Nagkaroon na po ako ng mga anak. Nawala po ako sa simbahan. Pero lahat na natutunan ko nung simula na natanggal niya ako, bago ako nagkaanak, pinagpatuloy ko din. In-apply ko yan lahat sa buhay ko. Kaya nung nagkaroon po ako ng 2 anak, lahat ng mga natutunan ko, kahit masakit na salita, sinasabi ko sa kanila.
gusto ko silang mapanuto at huwag magkamali kagaya ko na pwede rin maka-apekto sa kanila. Lagi ko silang pinapangaralan, sinasaway. May tendency na talagang namamalo na ako para sila sumunod. Naramdaman ko na inaayawan na nila ako ng mga anak ko. At yung panganay ko noon talagang pinamukha talaga sa akin na ayoko sa'yo. Sinabi niya sa akin. Siyempre anak ko, nasaktan ako. Nasaktan ako sa sinabi niya. Talagang tumulo ang luha ko agad-agad Pero hindi ko siya masisisi. Kasi bata pa nga naman siya. Sinasabihan ko na siya na, ganyan, lahat marami akong bawal na pwedeng maka-apekto sa ibang tao. Marami akong pinagbabawal na hindi lang masisira para sa kanya, pati na rin sa ibang tao. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. At kung ano yung mga consequences na pwede mangyari pagdating ng araw sa kanya. Dalawa sila. Talagang napamukhaan ako ng mga anak ko na dalawa sila na ayaw nila sa akin. Hindi sila masaya sa akin. Gano'n. Doon sila lagi sa mga tao na kinukonsinti sila. Pinapayagan lahat ang mga ginagawa nila. Ibinibigay ang mga pinagbabawal ko sa kanila. Ay sino nga ba naman na hindi mawiwili, di ba? Kasi mga bata sila hindi sila masaya sa akin Mawiwili talaga sila sa nagbibigay sila sa kanila ng kasiyahan. Talaga dun sila kakapit. Halos hindi na nga sila umuwi. Kaya nga nung nagkaroon ako ng pagkakataon na, kasi siyempre nakakaisip ang panganay ko. Tapos sumusunod din yung bunso ko. Dumating kami sa pagkakataon na nagkakwentuhan kami habang kumakain kami. Sabi ko, kahit hindi nyo na ako mahalin, kahit hindi nyo na ako mahalin, kasi ganyan naman ako, hindi ko sinusunod yung mga gusto nyo, nagpapasaya sa inyo. Pero gusto ko maging mabuti kayong tao. Hindi kayo gumawa na makakasama sa inyo at sa ibang tao. Matuto kayong rumispeto, matuto kayong gumalang, matuto kayong pahalagahan ng mga tao sa paligid nyo kapag ginawa nyo yung mga bagay na gusto nyo. Lagi nyong iisipin yung pwedeng mangyari na masama at mabuti. Lagi nyo isipin. Kasi alam nyo, lagi yung sinasabi ko sa kanila, hindi kayo laging bata. Tumatanda kayo, marami kayo nakakasalamuha. Ang gusto ko makita nyo kung ano ang mabuti. At yun ang gagawin ninyo. Ngayon lagi pala, kahit hindi nyo na ako mahalin. Kasi darating ang araw na may iintindihan nyo ako. Ngayon galit kayo sa akin. Pero darating ang araw na lahat ng sinabi ko ay para sa inyo. Ewan ko, siguro yung part ko, sabi ko nga, nasabi ko na. Sinabayan ko siya ng paghingi ng tulong kay Jesus. Like ko silang pinagdadasal na sana pumasok sa isip nila, sa puso nila yung mga sinasabi ko. Dahil mahal ko sila. Ganon ako magmahal kasi tatama ako sila. Kasi po nakapakinig po ako mga ilang taon na rin pong nakakaraan. Isa pong recollection yon, mahal na araw. Meron po doon isang preacher. Talagang nawala po talagang antok ko sa kanya. Ang isang mabait na tao ay hindi mabuting tao. Alam niyo po nung napakinggan ko yon, nung nasabi niya yon, tumatawa talaga ang isip ko Hindi ako tumatawa sa labi, tumatawa yung isip ko. Talagang hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya.
Medyo ano pa nga siya, nag-joke pa nga eh. Hindi kayo naniniwala. Pero totoo yun. At base na rin po sa mga naranasan ko, naging karanasan ko mismo. Ang mabait kasi na tao, gusto niya minamahal siya. Gusto niya lagi siyang minamahal. Lagi siyang nakakaramdam ng pagmamahal ng lahat ng tao sa kanya. Gusto niya lagi siyang ginagalang. Gusto niya lagi siyang pinupuri. Yun ang lagi nakaano sa kanya, nakatatak sa isip. Ayaw niya na magsalita laban sa ibang tao na pwedeng makaapekto sa kanya, sa pagkatao niya. Sila ang mga tao na kumukonsinti sa kamalian ng mahal nila. Dahil ayaw nila na iwan sila. Ayaw nila na layuan sila ng mga kaibigan. Ayaw nila ng paratangan sila na hindi sila mabait, na masama ugali nila. Ayaw na lang ganun. Kumbaga, ang mabait na tao, laging niyang pinapriority ang ganda ng buhay niya, ang ganda ng pagkatao niya, ang ganda ng profile niya. Pero ang mabuting tao na pumipili lagi sa pagpapakabuti, nagkakasala man, pero nagpapakabuti, pinipili pa rin ang mabuti, ang makakabuti sa lahat, makakatulong sa lahat. Marami siyang kalaban. Marami siyang kaaway. Wala siyang masyadong kaibigan. Yan ang mabuting tao. Dahil lagi siyang totoo. Lahat ng mga nalalaman niya na kabutihan para sa'yo, sinasabi niya yan, direkta sa'yo. Ganyan sila magbigay, magpakita ng pagmamahal sa'yo. Dahil gusto kanyang mapabuti, mapunta sa landas na mabuti. Yan ang mabuting tao. Diyan ako naliwanagan eh. Kapag pinipili mo pala talaga yung maging mabuti, marami ka talaga makakalaban. Kasi akala nila inaaway mo sila eh. Akala nila kasi, lagi ka na lang kontra sa lahat. Pero ang nasa isip mo, mapabuti lang naman sila. Kaya kailangan natin ng panalangin pagdating sa bagay na yan. Dahil ang lakas natin, limitado lang. Ang pagmamahal natin, limitado lang. Kumbaga, may extend yan kapag humingi tayo ng tulong kay Jesus sa ating Panginoong Diyos. Ipagdasal natin ang ating mga sasabihin. Ipagdasal natin ang mga taong mahal natin na gamitin tayo para maging mabuti ang kanilang gagawin. Tayo ang gagamitin eh, dahil tayo ang malapit eh. Tayo ang gagamitin ng Diyos para hindi sila tuluyang maligaw ng landas. Ganyang kabuti ang Panginoon. Ganyang kabuti ang kanyang pagmamahal sa atin, walang hanggan. Kahit pa yan, napakalayo na sa'yo, hihilain at hihilain niya yan para maging mabuti, para maramdaman niya na mahal niya. Ganyan si Jesus. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya wag natin siyang, lalo na pag asawa natin, anak natin, mga magulang, mga kapatid, huwag tayong matakot. Ako nga, naranasan akong i-block ng kapatid ko eh. Hindi ako kausapin ng mga magulang ko dahil madamot daw ako. Marami ako naranasan sa mga mahal ko sa buhay na ganyan. Mga kaibigan na nilayuan ako nung tinama ko sila. Na sinabi ko sa kanila na mali ang ginagawa nila. Nilayuan nila ako. Nakatikim pa ako ng pagmumura.
Pero hindi ako nagsisi na sinabi ko sa kanila. Umiyak ako. Oo. Pero hindi ako nawalang pag-asa. Kasi alam ko, pinanalangin ko sa Panginoon na lahat ng bagay ng ginawa ko, para sa kanila. Kasi mahal ko sila eh. Gusto ko malaman nila ang mga bagay na mali sa tama. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi ako nagpapakabayaan eh. Hindi po ako nagpapakabanal. Ang gusto ko lang po, i-share sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Mag-share. Kasi tayo pong mga isinasabuhay, ang mga salita ng Diyos, yung mga aral na natatanggap natin, isinasabuhay natin, i-share natin sa mga kasama natin, sa loob ng bahay natin, sa mga kamag-anakan natin, sa mga kaibigan natin, at sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin. Pwede. Manalig lang tayo kay Kristo. Natutulungan niya tayo. Gamitin ang mga labi natin. Gamitin ang mga salita natin sa tao para pakinggan. Dahil hindi naman yun para sa atin eh. Para sa kanila. Sa una lang nila hindi malalaman na para sa kanila. Kaya, alam niyo po, huwag po tayong mapagod sa araw-araw natin na pakikisalamuha sa tao. Araw-araw mo yung kasama. Araw-araw mo nakikita yung mali niya pero hindi mo na nagagawa o sinusubukan na itama siya. May pananagutan ka dyan. Mas may kamalian ka dyan. Kung mahal mo si Kristo, kung mahal mo si Jesus, kung mahal mo rin ang kapwa mo, itatama mo siya. Hindi mo siya pababayaan na maligaw ng landas at mawala sa kanyang pananampalataya. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.